Noong taong 2008, may mga arkeologo na nakahanap ng daliri ng isang bata sa kuweba ng Denisova sa Siberia. Napakatanda na nitong daliri at ito ay nagbigay ng malaking interes sa mga siyentipiko at arkeologo sa buong mundo. Gamit ang pagsusuri ng DNA, nalaman ng mga siyentipiko na ang daliri ay hindi galing sa isang Neanderthal o modernong tao. Ang natuklasan ay nagbigay ng bagong pananaw sa ating pag-unawa sa sinaunang kasaysayan ng tao. Galing ito sa isang bagong uri ng sinaunang tao, ang mga Denisovan. Ang pagkakatuklas na ito ay nagbukas ng bagong kabanata sa pag-aaral ng ebolusyon ng tao. Dahil dito, may bagong tuklas sa pag-aaral ng ebolusyon ng tao. Ang mga Denisovan ay nagbigay ng bagong dimensyon sa ating pag-unawa sa sinaunang kasaysayan. Ipinakita nito na ang ating mga ninuno ay hindi lang nakihalubilo sa mga Neanderthal, kundi pati rin sa ibang uri ng sinaunang tao. Ang interaksyon na ito ay nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa ating pinagmulan. Naging bahagi na ng ating kwento ang mga Denisovan. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng bagong perspektibo sa ating kasaysayan. Ang DNA nila ay nagbigay sa atin ng mga bagong impormasyon tungkol sa ating nakaraan. Ang mga bagong datos na ito ay mahalaga sa pag-unawa sa ating ebolusyon. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang koneksyon ng mga Denisovan sa mga Pilipino. Ang kanilang impluwensya ay makikita sa ating mga genes at kasaysayan. Alam ninyo ba na ang mga Pilipino ay mayroong Denisovan DNA? Totoo, ang mga sinaunang Denisovan ay isang misteryosong grupo ng mga tao na nanirahan sa Asya, libu-libong taon na ang nakalipas. Pinakita ng mga pag-aaral na ang mga Pilipino, lalo na ang mga Aita o Negrito, ay may pinakamataas na porsyento ng Denisovan DNA sa buong mundo. Ang mga Aita ay kilala sa kanilang natatanging kultura at kasaysayan. Ibig sabihin, nakarating ang mga Denisovan sa Timog Silangang Asya at nakihalubilo sa mga ninuno ng mga Pilipino. Ang kanilang pagdating ay nag-iwan ng bakas sa ating genetic makeup. Ipinapakita nito ang ating mayaman at magkakaibang pinagmulan. Ang ating kasaysayan ay puno ng mga kwento ng pakikipagsapalaran at pagtuklas. Tayo ay produkto ng mahabang kasaysayan ng paglipat, pakikisalamuha, at pag-aangkop sa iba't ibang lugar. Ang ating mga ninuno ay naglakbay at nakipag-ugnayan sa iba't ibang grupo ng tao. Ang Denisovan DNA ay hindi lang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa ating nakaraan. Ito rin ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mga siyentipiko. Maari rin itong may epekto sa ating kalusugan at mga katangian. Ang mga pag-aaral ay patuloy na naglayong tuklasin ang mga implikasyon nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang pamana ng mga Denisovan sa atin. Huwag palampasin ang mga susunod na detalye tungkol sa ating kamanghamanghang kasaysayan. Section 4. Pamana ng mga Denisovan. Ang Denisovan DNA ay maaring may epekto sa ating resistensya sa sakit, metabolismo at kakabuhay sa matataas na lugar. Halimbawa, may isang gene na natagpuan sa mga Tibetan na tumutulong sa kanila na huminga sa Himalayas na pinaniniwala ang minana nila sa mga Denisovan. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa Denisovan DNA na ang ating mga ninuno ay nakinabang sa pakikihalubilo sa iba't ibang uri ng sinaunang tao. Ang mga genes na ito ay maaring nakatulong sa atin na mabuhay at umangkop sa iba't ibang lugar sa mundo. Sa huling bahagi, pag-iisipan natin ang kahalagahan ng pag-unawa sa ating koneksyon sa mga Denisovan. Section 5. Koneksyon sa nakaraan. Ang pag-aaral sa mga Denisovan ay nagpapakita sa atin na ang kasaysayan ng tao ay masalimuot at kawili-wili. Ipinapaalala nito sa atin na tayo ay bahagi ng isang malaking pamilya ng mga sinaunang tao. Mahalaga na maintindihan natin ang ating nakaraan para mas maintindihan natin ang ating sarili at ang ating lugar sa mundo. Sa susunod na tumingin kayo sa salamin, alalahanin ninyo ang mga Denisovan. Sila ay bahagi ng ating kwento, bahagi ng ating pinagmulan, at ang kanilang kwento ay nagpapatuloy sa atin. Hanggang sa muli.